Go, Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Yes po, Your Honor. Masasabi ko po, isa po akong victim. Kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Tanong ko lang, kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Ay, hindi po ako guilty po. Hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan, kaya huwag kang mag-alala. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Alice Go pagod na. Ibubunyag na ang mastermind ng Pogo pero ang Senado nagulat nang banggitin ni Go ang pangalan. Kilala daw ito ni Senator Risa at Senator JV Ejercito. Ayon sa nakalap nating impormasyon, Go Huaping umamin na willing na magsabi si Alice Go. Pagod na daw kasi siya sa pag-iimbestiga. Malamang kilala nyo naman din daw ang Pogo Mastermind. Malamang kilala na din daw ni Senator Risa Hontiveros. Pero ang talagang gumulat daw sa Senado ayon kay Senator JV Ejercito Estrada ay nang bumanggit ng pangalan si Alice Go. Tony Yang, nakaintindi ka naman Tagalog, no? Or Tagalog ba? Di ka iso Chongon o Philippine? Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in Mandarin ba? Minandarin ko yun kasi baka hindi makaintindi kaya minandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chongon. Oh. Ni siya Philippine rin ma? Chongon rin man? Are you Chinese or Filipino? 我是中国人，但是中国人我来这边也20几年了，自己一级。 So ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya. Do you have anybody na ipakitranslate po, do you have any participation in Farmally, no? O niyo, Chanche Sai Farmally ma? 他说什么？ Tama? Mandarin pa rin po yun, Mr. Yang. 我Pakiulit, Miss Caroline. 听不大清楚。他在问你，你有参与这个 Farmally 公司吗？什么Farmally公司 ？Farmally 公司，你有参与吗没有没有。 ？No。 Mayo, okay, wala daw. Do you have any participation in Pogo? Niyo Chanchay Pogo ma? 他说 Do 什 you 么？ have participation? 有没有参与博彩公司吗？没有没有。 Mayo din. Mayo din, wala din daw. Okay. Kilala ba niya si Wei Xionglim? Wei Xionglim? 您认识韦兄林先生吗？李雄林名字，这个名字我不认识，要看相片才知道。 I don't know this name. Maybe I need to check the photo so that I can confirm. Wei Xionglim? Senator JV, pinakita namin kanina yung litrato ni Wei Xionglim kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim? Yes, pakita natin ulit yung photos. Yes, Go ahead, Senator JV. Wei Xionglim ay nephew po, Madam Chair, of Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tanza, Cavite for 1,000 kilograms no, ng drugs no, sa drug lab. So 1,000 kilograms, Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So yung inaano ko lang dito, si Tony Yang and Michael Yang, connected din po dito kay kanyang nephew. Connected po sa isang drug lord because siya 1,000 kilograms, big time po siya no, 1,000 kilograms. Sen ba to? Medyo malaki-laki nun, no? Mabig. 1,000 kilograms. 1 ton. Yes, 1 ton. Drug lab. Okay. Anyway, mag-shift lang po ako kay Ma'am Alice. Alam ko bang pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong political career, paano ka nagsimula bilang mayor. Sabi mo nga lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang nagsuporta sa inyo, no? I understand si former Mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po siya po yung tumulong. Bali mga leaders niya nung tumakbo ka dahil baguhan ka,
no, ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo. Opo. Bali, ikaw ay dating negosyante, no? Yung meron kang farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former mayor, he did not show up today. So, hopefully, in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Senator JV, sa motion ng SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagnenegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Nag-courtesy call po, then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban? Kayo po ay nanegosyo. Nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya? Hindi yung kamag-anak niya. Madalas kamag-anak pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So, ito yung first, nyo sa no? Hindi kayo naging official, kahit anong exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the line-ups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo? Dahil understand, kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya no? Kasi kung seryoso siya, mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no? Independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangampanya. He was a poor third doon po sa distrito, no? Dito pa yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala nyo po yung hearing noong 2015, 2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country at nagkaroon po ng alala ko kasi yun kasi para sa Bamban din ho yun, meron yung landfill doon, and I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no, ni former Mayor John Feliciano. So hopefully hopefully in the next hearing. So ang punto ko po dito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste, no, na pinagbawal ng kanilang Sangguniang Bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makapagtapon ng mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko parang naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, maaari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na kung siyang bunga po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na illegal, kinondon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa pagtakas o sa escape ni ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga opisyal, kung meron man, o mga empleyado ng gobyerno na talaga umalalay sa kanya. Sabi niya Alice, sabi mo last time walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay tumakas? Wala po. At nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay ang inyong sinakyan ay yate, no? From
Sa galing sa farm, nag-van kayo hanggang sa port, tapos lumusukay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong ilang beses natatakanan yung passport nung pagdating nyo po ron sa Shanbian na hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanan yung passport? Your Honor, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, move on tayo. Yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama. Natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano, naalala mo yung bandera? Your Honor, doon sa yacht po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, siguro Marina? May Marina ba rito? Anybody from Marina? Walang Marina? Parang kanina nandito. Siguro next, Madam Chair, kasi... Yes, Senator JV, baka sa susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast itanong. Guard. Sige po, tanong ko lang po. Correction, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Si Attorney Den Tomas, tama? Den Thomas, dito ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? O siguro sa Coast Guard muna, habang inaantay natin Alright, kung nandito Senator nga Marina. Pwede naman kayo lumapit dito para sumagot. Dem Redonia, yung sa Marina, dapat nandito yata. Sige, makisingit na lang po. Sige, sa Coast Guard, please identify yourself, sir. Thank you, Madam Chair. Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Captain Tanseco. Oo, Yes, kasi sana tatanungin ko yung Marina dito because kasi ang ayon sa salaysay ni Alice Go, ang ginamit nila ay yate, no? Kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine vessel. Most of them are ang tawag sa kanila ay visiting yacht, no? Pero talagang ang pagmamayari po nila ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po yun, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo, o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, si Alice Go, meron hong, anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Madam Chair. Under the Philippine Coast Guard Law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question niyo po, Madam Chair, Sir, Senator, Sir, yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe voyage. Yung pong tanong nyo on the possibility, the Philippine Coast Guard has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila and would like to submit it sa executive sessions na naman po because there are some national security implications po. But I can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, Senator JV, if I may, salamat para doon, Captain Tanseco, yung sagot nyo kay Senator JV. And we will schedule that executive session or at the very least, presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. Likewise, Madam Chair, take advantage of that daw sa executive session if you can submit. Kasi alam ko, tama, meron kayo tinatawag, nabanggit ko nun, yung AIS, no? Each vessel are equipped with AIS, yung automatic identification system na dapat alam natin saan siya rehistrado at anong make ng vessel. No? I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that passed
no, from yung sa Mindanao going to Yes, sir. Sabah, sana po mai-submit nyo sa committee. Madam Chair, if I may. Yes po, yung pong sinasabi natin, good Senator, about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, of course, subject sila to verifications, inspection, but meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Thank you for that, Captain. No? Yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason. Probably to evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yate ngayon dito na dumadaong, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting yacht ang classification sa kanila, gayong dito na po sila base. So probably that is another point, but I think we can dig deeper. Baka pwede hong nagamit itong mga local yachts, pero sila po ay foreign flag, no? Pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot, Madam Chair, kasi talagang may kaya, can afford na magyate, mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis. Kaya po, hinahayaan na lang nilang sila for visiting of foreign flag vessel. So, yun po. Hintayin na po natin Marina in the next hearing. Last but, siguro itong huli na po si take advantage. Andito na po si Ma'am Alice, no? Siguro, we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi ka na 12 hours sa kongreso dito, ilang oras. Siyempre siguro naawa ka sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po sa ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Sige po. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana ho, sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no? Sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. And we'll be responsible for her safety. So alam ko naman natin, pero sana po masabi po niya sa totoo. So
She said yes already, so we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogos sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't Madam waste Chair. the time, don't waste the opportunity, but Yes, make Madam the Chair, most use of it. thank you for Senator that. Jay. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, with that, if we have the time, probably, if I move that we convene this committee in the executive session. Second the motion, Madam Chair. Moved and seconded and so ordered by the chair that in about 7 minutes, pag-suspend ng hearing na ito, we will move into executive session. We still have 7 minutes and babalik ako kay Senator De La Rosa dahil may suspended interpellation kayo. But just before that, one quick follow-up question kay Ms. Cassandra. May ifa-flash po akong photo dito kasi Biti, no, yung tanong kanina, I believe ni Senator Sherwin sa inyo, sino nagpakilala sa inyo kay Charlotte? Kilala nyo ba itong taong ito na si Liu Dong? At siya ba, Liu Dong alias Boga, siya ba ang nagpakilala sa inyo kay Charlotte o Liye ba yung sinabi niyong totoong pangalan, Chinese name ni Charlotte? Shelly po. Sorry, Shelly Yes, or Madam Charlotte. Chair. Si Liu Dong ba, alias Boga, ang nagpakilala sa inyo ni Shelly o ni Charlotte? Mr. Chair, hindi ko po siya, Madam Chair, sorry, hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala itong taong ito. Ngayon, naalala mo na ba sino, kung hindi man itong si Liu Dong alias Boga, naalala mo na ba kung sino nagpakilala sa inyo ni Charlotte or Shelly? Madam Chair, kung hindi po ako nagkakamali, nakilala ko po siya doon na lang sa loob po yata. Saan po? Nakilala ko na lang po siya nung, hindi ko po sigurado, parang, tawag po dito, nakilala ko na lang po siya as the manager of nung nag-rent po sa amin. Sabi mo kanina, nakilala mo siya sa loob ng... I mean, nakilala ko po siya dahil siya yung manager ng Lucky South po. Si Charlotte o si Shelly ang manager Yes ng po. Lucky South? Yes po. So, sinong nagpakilala sa inyo ng manager ng Lucky South? Wala po akong matandaan right now. Bali, kung hindi po ako nagkakamali, baka pinakilala na lang po siya sa akin yung mga nag-rent po doon. Sinong mga nagre-rent yun? Hindi ko na po talaga matandaan yung pangalan, Madam Chair. Alright, so 5 minutes till we suspend. Ms. Cassandra, may question, if-field ko para sa Senate President Pro Tempore. Mr. Yang Jianxian, kung yung steel business nyo ay induction furnace na galing sa China, yan ba yung Sanja ba yun? Yan ba yung negosyo ng Sanja, yung steel na gawa ng induction furnace galing sa China? Miss Caroline. 请问那个你的三祥公司他们使用的这些钢铁的技术那个机器就是这种机它有这种机器吗？什么？你们三祥公司使用的机器叫做什么？就是那个
炼钢铁的机器啊。炼钢铁 Yes, it is the steel furnace. It is the steel, or it's the induction furnace. Induction furnace ba? Yes, when you say 炼钢铁, it's like a molding. Okay. Yeah, molding the steel. So yun yung induction furnace na tinatawag. 所以你们的机器就是炼钢铁机器，对吗？就是用那个废铁下去烧，再炼出来的。 Yes, it's the furnace, the induction furnace. All right. Well, for the record, induction furnace yung gamit ng Sanja. Iyan ang kinikilalang substandard na steel na lumulunod sa market sa ngayon. Yung induction furnace na pinamimigay daw na libre sa China dahil obsolete na doon at para hindi tayo makatayo ng honest steel industry dito sa Pilipinas. Mr. Yang, nasaan ang steel nyo? Yung steel na ginawa di umano sa Sanja? OK，所以你们生产出的钢铁现在在哪里呢？在哪里销售是吧？现在在哪里？他们存在哪里？生产的钢铁是吧？是的，在那个达古兰三家的仓库里面呢，三家厂里啊。So the manufactured steel right now are kept in the warehouse. Saan yung warehouse? 那个仓库在哪里？就是在三家的工厂里面啊。So it's inside the factory of Sanja. Inside the factory of Sanja. Where is the factory of Sanja located? 三家的工厂在哪里？在那个达古兰的那个经济开发区里面。达古兰是什么地方？开发区。达古兰。达古兰 ，It's in Dakuran. Dakuran. 那个经济开发区吧。Like the economic development area. Sorry, Miss Caroline, pakiulit. It is in Dakuran Economic Development Area. In the? Dakuran. Takuran? Takuluan. Tagoloan Yeah. Economic Development Area. Sino I heard another name. Is it called FIVIDEC? Oh, FIVIDEC. FIVIDEC. Oh, FIVIDEC. Sino po nagbigay ng permit sa inyo na mag-stock ng steel ng Sanja sa FIVIDEC? 所以您把这些钢铁存在你们的仓库，谁给你们这个许可证？我们都有许可证啊，全部有啊，手续都完整啊。所以这个存在仓库的钢铁哪里得到的许可证？哪里得到的？我不明白，就是说什么存在仓库的许可证啊？就是你们如何把这些钢铁存在你们的仓库里面？我们生产出来，如果没有卖出去，就放在那边啊。所以你们的许可证是哪里得到的？许可证这个就是我们有申请啊，这些不是我去申请的，是那个我们三家的那个有在做这个去负责申请这些办手续的工人啊。Yes, Miss Caroline. So it's already included in all the permits that we have. Even the warehouse permit is also included there. No, Sanja is a private company. FIVIDEC is a government facility. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na ang private steel ng Sanja ay pwedeng i-stock doon sa government facility ng FIVIDEC? Sino yung padrino doon? 所以你们在这个 FIVIDEC 这个仓库，您知道这个 FIVIDEC 的仓库吗？这个是政府拥有的这个地方，所以谁给您这个许可证，让你们把您的公司的钢铁存在这个仓库里面？因为我们三家是给 BBD 租那个地来建的啊，我们三家的工厂嘛，是给那个 BBD 的这个开发区里面租地来建三家工厂的。Yeah, because this area by FIVIDEC is the one that we rented, so that's why we are allowed to put in our products there.
No private company can rent a government facility, ganyan-ganyan lang. Sinong kausap nyo sa FIVIDEC para pumayag na i-rent nyo yan or basta ma-stock nyo ang steel produce ng Sanja sa FIVIDEC? Sinong kausap ninyo? Sinong kausap ng Sanja sa FIVIDEC? OK， 所以你们在 FIVIDEC 的联系人是谁？ FIVIDEC 的联系人，我们都是那个一个叫东海的那个，他懂得英文的那个在跟 BBT 的在联系啊。他叫什么？叫东海。东海，你叫做东海。The name of the person that I'm communicating with in FIVIDEC who knows how to speak English also is called 东海。东海 Chino siya o Filipino siya? 他是哪国人？ Madam Chair, 中国 if I 人 may. Yes, Senator De La Rosa. Maybe next hearing, Madam Chair, can we invite the the manager or the chairman of PBDIC to give us enlightenment on this? Baka parang locator yung ginagawa nila, parang locator yung mga kumpanya dyan sa loob. Alright. Tanungin natin, Madam Chair, imbitahan natin. Sino po ang manager o chair na ngayon na ating iimbitahin? Consent. Noon, alam ko, retired general yan eh. Retired general ng Armed Forces, pero I don't know ngayon kung sino nang bago. Alright. PBDIC. We will do that, Senator De La Rosa. And before I recognize the majority leader, two matters urgently. Mr. Yang, iimbitahin namin next hearing yung manager or chair ng FIVIDEC, either retired general or kung sino ngayon ang manager o chair, dahil sa tingin ko rin, siya yung kausap nyo para makapag-stock ang isang private company sa isang government facility. And then, sa pending matter ng executive session, actually, we have a room available, pero pumasok din yung request ng counsel ni Guo Huaping na si Attorney David, who is also a resource person na sa next or last hearing na lang. So, kaming, and Madjo, just to update you, kaming mga members ng committee, ready kami to go into executive session now. We have a room available, but in a way, it's also partly your call, no? Handa ka na ba ngayon or sa susunod na hearing pa? Pero ngayon na sana, Miss Alice, Guo Huaping, ako naniniwala ako sa timeliness ng mga bagay-bagay. If I may, yes, kung maaari po, Majority Leader, I'd just like to make a brief closing remark before we suspend. And then unless may violent objections, mag-move into executive session na po tayo. Tony Yang, alias Antonio Maestrado Lim, real name Yang Jianqin, has made many stunning revelations. He admitted that he is a Chinese national who co-opted a Filipino identity to establish businesses here. He admitted that he was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. He admitted to having no boss and being the boss of his businesses. Ang problema, at least one of those businesses involves a POGO connected to Bamban, with its own slew of illegal activities. Hindi lang negosyo ang patago nilang tinatayo dito, sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapas sa kamay. Zhao Xiaoqi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Laguindingan Airport. It appears that POGO influence has taken hold in the local governments of Bamban, Porac, Sual, and possibly Homaling. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Di kami papayag po dito. I had hoped that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness,
General Acorda will be invited to the next hearing. Again, Ms. Sheila Guo, your contempt citation is lifted. I'm informed that the court sheriff is here to serve subpoenas to Cassandra Ong for human trafficking and Guo Huaping and Zhang Mir for money laundering. The OSAA is instructed to extend the necessary assistance. This hearing, before I suspend, May we ask from the Honorable Chair, Majority Leader. if Sen. we're going to Francis. proceed with the executive session, because I made likewise, as per your request, during the last hearing, I made available the adjacent office, which is Thank just you. a few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority So it is the Leader. pleasure now of the committee to have the executive session, or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Miss Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite, what say you? Your Guo Honor, Huaping? Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and Opo, possibly next po. last hearing na lang Opo. natin. Wala ba dito yung council mo? Di ba Wala ba yung council nyo Sino rito? yung consult mo kanina? Nasa Cebu po sila, darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Si Attorney Ko, hindi nyo ba counsel? Partners po. Opo. Sinong counsel? Council pa niya. Ni-request ko po si Attorney Stephen po, tsaka si Attorney Avisado po. Attorney Avisado and Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator, let us inform the resource person that whatever will be taken up during the executive session, hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan, kaya huwag kang mag-alala. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.